I thought we're having a dinner at my favorite restaurant. Nagpa-reserve pa ako at ang aga ko pang pumunta doon pero hindi mo naman ako sinipot. Nagmukha akong tanga, Jetro. Alam mo ba yon? Bungad ni Ariana nang pumasok sa pintuan ng asawa niyang ilang oras sinang hinihintay. Pwede ba, Ariana? I'm tired. Bukas na natin yan pag-usapan. Walang kaamor-amor na tinalikuran ni Jetro si Ariana. Ni hindi man lang siya humalik sa pisngi nito. Mainit ang ulo ng babae. Palagi lamang niyang hinahayaan kapag binabaliwala siya ng kanyang asawa. Pero noong oras na yon, buong tapang niyang kinumpronta si Jetro. Sandali nga, hindi pa ako tapos kausapin ka. Pwede bang wag mo akong talikuran habang kinakausap pa kita? Tura ni Ariana sa asawa habang mahigpit ang hawak sa braso nito. Palagi ka na lang ganyan eh. Palagi kang nangangako pero hirap na hirap ka namang tuparin. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin asawa ang turing mo sa akin? Ano pinagsasabi mo? Anong kahartehan yan? Of all time, ngayon mo pa talaga napiling gumanyan, Ariana? Abogado ka? Mataas pinag-aralan mo? Pero simpleng salita hindi mo maintindihan. Gigil na tinanggal ni Jetro ang kamay ni Ariana sa braso niya. Huminga siya ng malalim, habang masama ang tingin sa asawa. Stop this drama, Ariana. Kung di ka pagod, pasibahin mo ko. Tigilan mo muna ako sa mga kaartihan mo. Bakit pahirap na hirap kang tratuhin ako ng maayos? Jetro, I'm your wife. Sa mata ng Diyos, pinagbuklod niya tayo. Nangako tayo sa harap ng altar na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Pero bakit ganito yung pinaparamdam mo? Ba't parang hirap na hirap ka pa rin pakisamahan ako? Ginagawa ko naman lahat ah. Nagpapakaasawa ko para sa'yo. Ba't di mo magawa yun sa akin? Walang emosyon at tinitigan lamang ni Jetro ang asawa niya. Nag-cross pa ang mga braso niya habang nakatingin dito ng diretsyo. You know, hindi ko na alam kung saan papunta ang usapang to. You know too that I'm trying to be the best wife you've ever had. Can't you see that I'm trying? Sorry if you feel that way. But would you mind forgetting everything that you're thinking at this moment? Hindi ako kaso para isolve mo, kaya pwede ba? Hayaan mo muna ako magpahinga. Pagod na pagod ako sa trabaho, dumadagdag ka pa. Hindi na hinintay pa ni Jetro ang sagot ni Ariana. Tinalikuran na lamang niya ito at dumiretso na sa kwarto nilang mag-asawa. Samantala, naiwang luhaan si Ariana. Agad naman siyang nilapitan ng kasambahay nila at inabutan ng tissue. Alam niyo po, Ma'am Ariana, bilib na bilib talaga ako sa inyo. Paano niyo po nagagawang pakisamahan si Sir Jetro? Mukhang hindi niya naman po kayo mahal, Ma'am. Ma'am, alam ko po na bago pala ako dito. Hindi naman po sa pagiging tsismosa. Pero pwede po ba magtanong? Bago sumagot, pinunasan muna ni Ariana ang pisngi niyang basang-basa ng luha. Nagbuntong hininga siya at tumitig sa kasambahay nilang ilang buwan pa lamang nilang nakakasama. Ano itatanong mo? Ang cold po kasi ni Sir Jetro sa inyo. Ni minsan di ko pa siya nakita na nilambing po kayo. Bakit po siya ganun? Kung di ka naman po pala niya mahal, bakit mo pa po siya pinakasalan? It's because of my love for my dad. Pabagsak na ang negosyo niya and marrying Jetro was the only way to save it. You're aware that fixed marriage is common setup when you came from a wealthy family. Ang hirap po pala maging mayaman, no? Buti na lang po hindi ako pinanganak na ganyan. Hindi sumagot si Ariana. Nanatili siyang walang imik habang nakatingin sa kasambahay nila. Narinig ko po kanina na abogado po kayo. Totoo po talaga yun, Ma'am? Tumango siya bilang tugon. Abogado po pala kayo, Ma'am eh. Ba't ayaw niyo pong mag-file ng annulment? Yun ba yung tawag doon, Ma'am? Yung para po makalaya kayo kay Sir. Deserve niyo naman po kasing maging masaya. Deserve maging masaya? Well, paano si Daddy? Malulungkot siya kapag binalik ko yung pangako ko sa kanya. Naisalba ko nga yung kumpanya niya. Ayoko naman madepress siya kapag nag-file ako ng annulment.
Palagi mo na lang iniisip daddy mo. Paano naman po ang sarili mo? Tignan mo nga yung mga mata mo, ma'am, ang lungkot. Halatang may pinagdadaanan ka po. Hayaan mo na. Malay mo, balang araw matutunan din ako mahalin ni Jetro. Hihintayin ko na lang na dumating yung araw na yun. Kayo po ang bahala, ma'am. Basta po nagpayo ako, ha? Hindi na sumagot pa si Ariana. Tinalikuran niya na ang kasambahay nila at nagtungo na rin sa kwarto. Pag-akyat niya, tulog na ang kanyang asawa. Ilang minuto ring tumindig sa may pintuan si Ariana. Nakatitig lamang siya sa asawang mahimbing nang natutulog habang kinukwestiyon at kinakausap ang sarili. Paano mo nagagawang matulog ng mahimbing? Habang ako, iniisip kung paano ba natin mapapatatag tong relasyong to. For so many years, nagpakaasawa ako sa'yo. Sana lang, wala kang ginagawang kalokohan. Hindi talaga kita mapapatawad kapag nangyari yon. Upang maibsan ang init ng ulo na nararamdaman, nagtungo si Ariana sa banyo upang mag-half bath. Gaya na nakasanayan, walang bakas ng away sa mukha ni Jetro na pumasok ito sa opisina kinabukasan. Suot ang mamahaling suit, abala ito sa pagtanggap ng tawag at nakangiti pa habang nakikipagkamay sa mga kliyente. Para bang wala itong asawa na iniwang luhaan kagabi. Samantala si Ariana na natiling tahimik sa bahay. Pero bago pa man sumapit ang hapon, nagpa siya siyang dumalaw sa ina sa kabilang lunsod. Pagdating niya agad siyang sinalubong ng kanyang ina sa gate. Anak, ang tagal mong hindi dumadalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nakangiti ang ginang, pero agad nito napansin ang maputla at malamlam na mukha ng anak. Anak, ayos ka lang ba? Para ka hindi natulog kagabi, may nangyari ba? Nag-away na naman ba kayo ng asawa mo? Pilit na ngumiti si Ariana at yumakap sa kanyang ina. I'm fine, ma. Na-miss lang kita. Kaya naisip ko, dumaan na rin ako, tsaka wala naman po nangyari. Sigurado ka? Tumango naman siya bilang tugon. At hindi na nagsalita pa. Pagpasok nila sa bahay, agad siyang inalok ng nanay niya. Gusto mo ba na merienda? Nagluto ako ng pansit at turon. Favorite mo pa rin yun, di ba? Napaupo si Ariana sa lumang sofa, nagmamasid sa pamilyar na paligid. Oo, ma. Namiss ko nga rin to eh. Umupo ang kanyang ina sa kanyang tabi. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Oh, kumusta naman ang buhay may asawa? Mabait ba si Jetro sa'yo? Alam kong busy siya sa negosyo. Pero sana naman, binibigyan kanya ng oras kahit papano. Napalunok si Ariana. Gusto niya magsabi ng totoo, pero pinili niyang magtago sa likod ng ngiti. Okay naman kami, ma. May mga tampuhan pero normal lang yan sa mag-asawa, hindi ba? Napailing ang kanyang ina. Alam mo anak, hindi ako bulag. Kilala kita. Kapag may babigat kang dinadala, nakikita ko sa mga mata mo. Huwag mo nang itago sa akin. Anak kita. Ramdam ko kapag may problema. Napayuko si Ariana at nilalaro ang tasa ng kape. Minsan ma, pakiramdam ko. Ako lang yung nag-e-effort. Ako lang yung lumalaban. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at pinisil-pisil ito bilang pagdamay sa iniinda ng anak. Anak, hindi mo kailangan tiisin kung sobra na. Mahal ka ng Diyos. Hindi niya gugustuhin na nasasaktan ka. Ngumiti si Ariana kahit nangingilid na ang luha. I know, ma. Kaya ko pa naman. Baka balang araw magbago rin siya. Siguro pag dumating yon, masasabi ko ring worth it lahat ng pagtitiis ko. Sigurado ka, anak? Sige, kung sigurado ka, susuportahan kita. Pero tandaan mo, hindi masama na unahin ang sarili mong kaligayahan. Walang ina na hindi hangad ang kasiyahan ng kanilang anak. Tumango lang si Ariana. Pilit na iniipit ang luha. Salamat, ma. Malaking bagay sa akin na nandyan ka. Pag-uwi ni Ariana, dala pa rin niya ang bigat sa dibdib. Kahit sandaling gumaan ang loob niya sa payo ng kanyang ina. At pagsapit ng gabi, habang naghahanda siya ng hapunan para sa asawa, tumunog ang cellphone niya. Hello? Mabilis niyang sagot. Habang hawak ni Ariana ang cellphone niya, ramdam pa rin niya excitement sa pag-uwi nito.
kahit meron silang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako makakauwi. Business dinner. Maikli at walang emosyon na paliwanag na sambit ni Jetro sa kabilang linya. Business dinner? Ngayong gabi? Yeah. Important client. Huwag mo na akong hintayin. At bago pa siya makasagot, ibinaba na ni Jetro ang tawag. Natigilan si Ariana. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang cellphone at parang nanigas sa kanyang palad yun. Napabuntong hininga siya at saka napatingin sa pagkaing niluto niya. Ang nakahain pa naman sa hapag, adobong manok, sinigang na hipon at leche flan na paborito ni Jetro. Mag-isa na naman ako. Bulong niya sa sarili, habang pilit pinipigil ang luha. Habang nakaupo siya sa mesa, nag-vibrate ang kanyang phone. Isang text message mula sa unknown number ang tumambad sa kanya. If I were you, babantayan ko ang asawa ko. Hindi lahat ng dinner tungkol sa negosyo. Baka mamaya iba ng tinatrabaho niyan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatitig siya sa screen ng cellphone niya at paulit-ulit na binabasa ang laman ng mensaheng kanyang natanggap. Nanginginig pa ang kamay niya habang mahigpit ang hawak sa kanyang phone. Sino ka? Ba't mo to sinasabi? Mabilis niyang nireplyan ng naturang unknown number, ngunit wala siyang nakuhang tugon mula dito. Nang mapansin ng kanilang kasambahay ang pagiging balisa niya, mabilis siya nitong nilapitan. Kanina pa kasi siya nito pinagmamasdan. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ang putla niyo po. May problema po ba kay sir? Wala. May business dinner lang daw siya. May client na imi-meet, kaya hindi siya makakauwi para sabayan ako mag-dinner. Kung gayon po, ba't po kayo umiiyak? Umiling lang si Ariana sa kinuha ang tissue para punasan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, baka pagod lang ako. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po kaya na maglihim sa inyo dahil napakabait ninyo. Magkasalubong ang magkabilang kilay na tinignan ni Ariana ang kasambahay, habang pilit pinaprocess sa kanyang isip ang sinasabi nito. Kanina po sa palengke, may narinig akong chismis tungkol kay sir. Napahinto ang kasambahay at tila nag-aalangan. Agad naman nagtama ang mata nila ni Ariana. Anong chismis? Mahina niyang tanong, pilit niyang pinapanatag ang sarili. Di ba po may hotel na malapit doon? Madalas daw po siya nakikita doon. May kasama raw pong babae. At iba-iba pa. Yun po ang narinig kong bulungan ng mga chismosa doon. Hindi ko nga po alam kung totoo ma'am. Baka nga po work lang. Pero baka dapat nagtatanong din kayo kay Sir Jetro. Sigurado ka bang si Jetro nga ang pinag-uusapan ng mga chismosang narinig mo? Baka naman ibang tao. Si Sir Jetro po. Nag-name drop po yung chismosa eh. Natigilan si Ariana. Tumikim siya at pilit nang umiti kahit naninikip na ang dibdib. Ikaw na mismo ang nagsabi. Narinig mo sa mga chismosa. So it means chismis lang yan. Huwag mo na intindihin. Hindi ko hahayaang sirain ang sabi-sabi ang tiwala ko sa asawa ko. Pero ma'am, enough! Pigil niya rito ng mariin. Jetro is my husband. At kahit anong mangyari, pipiliin ko magtiwala sa kanya. Mas maniniwala pa rin ako sa kanya kaysa sa ibang tao. Tumango na lang ang kasambahay, pero halata sa mga mata nito ang awa at pag-aalala. Nang maiwan mag-isa si Ariana, napadasal na lamang siya habang kausap ang sarili. Lord, sana naman hindi niya ako niloloko. Kasi kung totoo man, hindi ko alam kung kakayanin ko. Tahimik na nakaupo si Ariana sa mesa. Nakatingin sa mga pagkaing nakahain na unti-unting lumalamig. Wala siyang ganang kumain. Bawat kagat tila nagiging bato sa kanyang lalamunan. Sa labas, maririnig ang mga kuliglig at ang mahinang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Pero sa loob ng bahay, puro tibok lang ng puso niya at paghinga niya ang kasama niya. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Muling binasa ang text message na kanyang natanggap. Para bang umaasa siyang mababago ang mga salita doon kapag binasa niya ulit. Pero pareho pa rin. Pareho pa rin ang sakit. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila kutsilyong sumasaksak sa kanya. Napatingin siya sa kisame at napakapit sa kanyang dibdib. Bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Hindi ko dapat pinagdududahan si Jetro.
Nangako kami sa harap ng altar. Maya-maya lumapit muli ang kasambahay. Nag-aalangan pa nga ito nung una. Ma'am, kung gusto niyo po samahan ko kayo habang kumakain. Hindi po maganda na palagi kayong mag-isa. Hindi ko po kasi kaya makita na malungkot kayo habang kumakain mag-isa. Napatingin si Ariana dito at bahagyang umiti. Salamat pero okay lang ako. Kumain ka na rin. Sabayan mo na ako at huwag mo na ako intindihin. Okay lang. I'm okay. Tahimik na kumain si Ariana kasabay ng kasambahay nila. Dahil wala naman siyang gana, iilang subo pa lang umayaw na siya. Nagpaalam na si Ariana sa naturang kasambahay. Umakyat siya sa kwarto at pagkatapos nag-shower siya, hoping na matanggal kahit konti ang bigat sa dibdib. Habang naliligo, napatingala siya, pinipigilan ng luha na bumaba kasama ng tubig mula sa shower. Napadasal na lang siya at napatanong kung anong gagawin niya. Paglabas niya ng banyo, nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa cellphone, nagte-text siya, nag-try tumawag, pero hindi sumasagot si Jethro. 10:00 na nang marinig niya ang mahina at pasimpleng busina mula sa labas ng bahay. Napatingin siya sa bintana at isang mamahaling sasakyan ang pumarada. Nang sumilip siya sa bintana, napagtanto niyang hindi yun ang kotse ni Jethro. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bumaba upang tingnan kung sino ang taong lula ng nasabing kotse. O wag na lang. Pero baka naman meron siya makita kapag ginawa niya yon. Ngunit bago pa man siya makapagpasya, nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa parehong unknown number ang natanggap niya. Kung gusto mong malaman ang totoo, sumunod ka sa hotel sa may palengke ngayon. Room 509. I already gave you a hint. Kung ayaw mo maniwala, choice mo na yun. Habang pilit na iniintindi ni Ariana ang laman ng nasabing mensahe, napabuntong hininga siya ng malalim. Pakiramdam niya huminto ang oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang cellphone niya. Tumingin siya sa orasan. 10:30 no sandaling yun. Hindi ko pwedeng gawin yun. Ayokong pagdadahan si Jethro. Ayoko itong panimula ng away namin, tsaka sinong tanga maniniwala sa isang text message na hindi niya naman alam kung kanino nagmula. Habang pilit ginigiit ni Ariana sa sarili na wag maniwala sa kung sino nagpapadala sa kanya ng misteryoso mensahe, may kung anong bumubulong sa kanya na parang nagsasabing wala namang mawawala kung paniniwalaan niya yon. Huminga ng malalim si Ariana. Muli niyang sinilip ang harapan ng kanilang bahay. Wala na ang kotseng kanina'y bumubusina doon. Sandali pang nag-isip si Ariana. Hanggang sa matagpuan na lang niya ang sarili na namimili na ng damit na isusuot paalis. Makalipas ng ilang minuto, handa nang umalis si Ariana. Kinuha niyang susi ng kotse, gayon din ang kanyang bag. At dumiretso sa hotel na sinabi ng nasa text. Mabilis siyang nagmaneho at pagdating niya sa hotel na yon, matapos mag-parking, hindi muna bumaba si Ariana ng kotse. Habang pinagmamasa ng gusaling sinasabing kinaroroonan ng asawa niya ngayon. Nakahawak ang babae sa pendant sa kanyang leeg. Pinaglalaroan ng kanyang daliri ang kwintas na iniregalo ni Jethro sa kanya nung kinasal sila. Hindi pa man nahaharap ang asawa, matindi na ang kaba ni Ariana. Saglit pa siyang nanatili sa loob ng kotse. Mahigpit niyang hinawakan ng manibela habang pinapakalma ang sarili. Matapos makaipon ng lakas ng loob, lumabas na ng kotse si Ariana. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng receptionist na nakangiti. Good evening, ma'am. May reservation po kayo? Medyo nag-atubili si Ariana pero mabilis din siya nakapag-isip na isasagot. No. Pero may hinahanap ako. Pwede bang malaman kung sino ang guest sa room 509? Bahagyang umiti ang receptionist habang umiiling. Pasensya na po. Confidential po yan. Hindi namin pwede i-disclose ang pangalan ng guest. Napatango si Ariana. Pinilit ang sarili na wag magpakita ng emosyon. Ganun ba? Naintindihan ko. Saglit na nag-isip ang receptionist saka idinugtong. Pero kung gusto niyo po umakyat, wala naman pong problema. Basta alam niyo ang room number. So, pwede akong pumunta doon? Gulat na tanong ni Ariana. Yes, ma'am.
Diretso lang po kayo sa elevator, 5th floor kanan, then diretso po sa room 509. Salamat. Kalmadong sambit ni Ariana. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang elevator. Sa bawat paghakbang, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa loob, halos mabingi siya sa tunog ng elevator buttons na pinindot niya. Habang paakyat, mahigpit siyang nakahawak sa strap ng bag. Ano bang ginagawa ko? Ano bang ina-expect ko? Nawala siya doon na mali ang text? Oh my God, hindi ko ina-expect na aabot ako sa ganito. Bumukas ang pinto na elevator. Tumapat siya sa hallway ng 5th floor. Tahimik, payapa at malamlam ang ilaw sa nasabing floor. Habang naglalakad siya papunta sa room 509, pakiramdam niya, parang bawat numerong nadadaanan niya, mabigat sa dibdib. 503, 504, 505, bulong niya sa sarili. Hanggang sa makita niya ang pintuan ng 509. Huminto siya sa tapat nito. Huminga ng malalim at kinausap ang sarili. Kaya mo to, Ariana. Kayang-kaya mo to. Kailangan mong kayanin. Dahan-dahan niyang inilapit ang tenga sa pinto. Noong una wala naman siyang naririnig. Nanginginig ang kamay habang nakasandal siya sa malamig na kahoy. Pero ilang segundo ang nakalipas, sumagi sa pandinig niyang mahinang tawanan. Hindi siya maaaring magkamali. Tawa yon ng isang babae. Napatakip siya ng bibig. Nanginginig ang labi niya, huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Kasunod ng tawa na kanyang narinig ang isang boses na mas kilala niya kesa sa kahit sino. Malalim at pamilyar. Boses ni Jethro. Mas bagay ka sa akin kesa sa kahit sino, baby. Tura nito. Mabilis na lumambot ang matatag na tuhod ni Ariana. Napaatras siya habang nanginginig. Paano mo nagawa sa akin to, Jethro? Kaya naman pala hindi nagbabago ang pakikitungo mo sa akin. Totoo pala talagang nang bababae ka. Napasandal pa siya sa pintuan. Kaya narinig pa niya ang tinura ng babae ni Jethro. At ang naging tugon nito sa kanyang babae. Sweet mo naman. Di ba nagalit asawa mo na wala ka sa bahay? Tumawa ang lalaki. Si Ariana? She'll be fine. Alam ko hindi yun magdududa. Masyado siya mabait para sa akin. Parang sumabog ang dibdib ni Ariana sa narinig. Napapikit siya at pinipigilan ng paghagulhol. Habang dinadamdam ni Ariana ang katotohanan, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isa na namang text mula sa unknown number. May kailangan ka pang malaman. Yung babaeng kasama na asawa mo, buntis yan. She is carrying your husband's child. So if I were you, I will file a nullity for marriage. You're just wasting your time on him. Just leave him. Wake up, Ariana. You deserve better. Pagbasa niya sa nakasulat. Muling tumulo ang luha ni Ariana. Nanginginig ang kamay niyang nakatakip sa kanyang bibig. Paano mo nagawa sa akin to, Jethro? Pinagkatiwalaan kita. Mas pinaniwalaan kita kaysa sa iba. Nagpakaasawa ako sa'yo tapos ituloy gaganti mo sa akin. Piping tanong niya sa kanyang isip. Dahan-dahan, na bumaba ang kamay ni Ariana mula sa kanyang bibig. Ramdam niya ang pamamanhid sa kanyang mga daliri. Pinilit niyang huminga ng malalim at pinakalma ang sarili kahit ang dibdib niya'y tila sasabog sa galit at sakit. Sa loob-loob niya gusto niyang kumatok at pasukin ang silid na yon. Ngunit natatakot din siya sa katotohanang maaaring makita ng harapan ng pagtataksil ng asawa. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi at mahina siyang nagsalita sa sarili. Ariana, kumalma ka. Huwag kang magpapauna. Hindi ito ang oras para bumigay ka. Naglakad siya ng marahan palayo sa pinto. Pero huminto rin sa gitna ng hallway. Napahawak sa dibdib si Ariana. Hindi niya na kaya pang magstay sa lugar na yon. Pakiramdam niya unti-unti siyang pinapatay ng sakit sa kanyang dibdib. Habang naglalakad patungo sa elevator, nagring ang cellphone ni Ariana. Sa pag-aakala na unknown number ang tumawag, mabilis niya itong sinagot. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang panluloko ng asawa ko sa akin?
Sigaw ni Ariana na nasa kabilang linya. Tuluyan na siyang nagpadala sa emosyon. Sa galit niya, hindi niya namalayan kung sino ang nasa kabilang linya. Nagising lang siya sa ulirat nang magpakilala ang kausap niya. Ariana, anak, ako ito ang mama mo. So tama ba ang narinig ko ng bababae ang asawa mo? Matapos mag-sink in sa utak ni Ariana ang narinig, hindi siya nakasagot. Huwag ka na makipag-ayos dyan sa magaling mong asawa. Nasaan ka ba? Umuwi ka na ngayon. Abogada ka. Hiwalayan mo na yung hayop mong asawa at huwag kang magpakahabol-habol dyan. Hihintayin kita dito sa bahay. Tuluyan ng nilisan ni Ariana ang nasabing hotel. Umuwi siya at tagimpake ng gamit, tsaka isa-isa itong nilagay sa kotse. Nang makita ito ng kanilang maid, takang-taka ito sa biglaang pag-aal sa balutan ng amo. Ma'am Mariana, saan po kayo pupunta? I'm leaving. Ikaw nang bahala sa Sir Jetro mo, ha? Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Pero bakit po? Bakit po kayo aalis? Ano po ba nangyari, ma'am? Malalim na nagbuntong hininga si Ariana. Hininto mo niya ng sandali ang pag-iimpake bago humarap sa kasambahay nila. Hindi ko alam kung dapat ba ako magpaliwanag sa'yo pero sa tingin ko deserve mo naman na malaman ng totoo. Kanina habang kumakain ako nakareceive ako ng text na nagsasabing naglolo ko si Jetro. Hindi pa ako naniwala, not until pumunta ako sa location. I heard him. He was cheating on me. Buong akala ko ako lang. Nagbingi-bingihan ako, nagbulag-bulaga, nagpakatanga, nagpakaasawa ako kahit alam ko hindi naman namin mahal ang isa't isa. Pero lokohin niya ako at pagmukhaing tanga? That's enough for me. Dahil sa narinig, hindi nakaimik ang kasambahay. Bilang babae, alam niya kung gaano kasakit ang maloko. Pero ano ba yung na-expect niya? Hinala niya ng bababae ang amo niya, kaya hindi na rin siya nagtaka sa siniwalat ng amo niyang babae. Choice mo kung magtatrabaho ka pa dito. Pero kung gusto mo mag-apply na kasambahay sa bahay ng magulang ko, pwede ko silang pakiusapan na ipasok ka doon. Matapos sabihin ni Ariana yon, muli niya nang ipinagpatuloy ang pag-iimpake. At nang matapos siya, nilisan niya na ang bahay nilang mag-asawa. Pagdating niya sa bahay ng mga magulang, naging tikom ang bibig niya sa nangyari. At tanging ang kanyang ina lamang ang nakakaalam ng totoo. Lumipas ang mga araw, makailang ulit na sinubukan ng ama ni Ariana na kausapin siya. Ngunit talagang naging tikom ang bibig niya. Umiiwas pa siya dito dahil ito ang sinisisi niya. Hindi ininda na matagal ni Ariana ang nangyari sa kanya. Bagkus, ginamit niya itong inspirasyon para makabangon ulit. Nag-file siya ng annulment. At nang dahil magaling naman siyang abogada, mabilis na napawalang bisa ang kasal. Bumalik siya sa kanyang maiden name at bilang panimula ng kanyang panibagong buhay, nagtayo siya ng sariling law firm at ang priority niya tulungan ng mga babaeng kagaya niya ang kalagayan. Makalipas ang 6 na buwan, abala si Ariana sa pag-aayos ng ilang papeles nang kumatok ang sekretary niya. Ma'am Ariana, may walk-in client po tayo. Gusto kayo makausap personally. Sambit nito habang nakahawak sa may salaming pintuan ng opisina ni Ariana. Walk-in? Di ba siya aware na kailangan ng appointment at schedule bago pumunta dito? Kawawa naman yung ibang naka-line up na. Sinabi ko na po pero he insisted na sabihin ko daw po sa inyo na handa siya maghintay sa labas. Masyado siya matigas? Bakit sino ba yan? Ma'am, si Mr. Leandro Villanueva po. Napahinto si Ariana nang marinig ang ngalan ng kliyente na binanggit ng kanyang sekretary. Villanueva? As in Villanueva Hotels? Tanong ni Ariana na tinanguan naman ng kanyang sekretarya. Yes po ma'am, siya mismo, Miss Ariana. Naghihintay po siya sa lounge. Huminga ng malalim si Ariana at saka tumango bago magsalita. Tubingin muna siya sa kanyang wristwatch. Sige, papasukin mo. Ilang saglit pa, pumasok na si Leandro. Matangkad, maayos ang postura, at may presensyang hindi nakaka-intimidate, kundi nakakahila ng atensyon. Good morning, Attorney De La Vega. Tura nito pagpasok na opisina ni Ariana. Good morning, Mr. Villanueva. Please take a seat. Umupo si Leandro sa upuang nasa harap ng table ni Ariana. Nakatingin ito sa abogado na parang may nais ipahiwatig. To be honest,
Hindi ko alam kung ba't ka nandito. Matagal ko na kayong gusto makilala. Ginamit ko na ang pangalan ng company ko bilang reference. Narinig ko ang husay mo sa paglilitis, kaya ako nandito. Gusto ko ikaw mismo ang humawak sa kaso ko. Napataas ang isang kilay na tiningnan ni Ariana si Leandro. Why me? You're rich. You can afford someone better than me. Isa pa, maraming may mas magaling pa sa akin. And my law firm is just existing for 6 months. Bakit ako? I know, but I got curious. 6 months pa lang pero gumagawa ka na ng pangalan. I heard so much about you, kaya ikaw ang gusto kong humawak sa kaso ko. Bahagyang natahimik si Ariana sa kanapangiti ng banayad. Mukhang mataas ang expectations mo sa akin, Mr. Villanueva. Leandro na lang. At ako mataas na. Because I believe that you can. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila nang sandaling yun. Para bang may dumaloy na kuryente sa pagitan nila at kapwa nila naramdaman yon. So what's about it? Anong tungkol sa kaso ang nais mo ilapit sa firm ko? May isang business partner na tinatrader ako. Sinusubukan niyang angkinin na isa sa mga hotels ko gamit ang technicality sa kontrata. I need someone sharp, someone I can trust. Kung ganon, lumapit ka sa tamang tao. Warning lang, Leandro. Kapag ako humawak niyan, I go all in. Wala akong half measures. Napangiti si Leandro at sa unang pagkakataon lumambot ang anyo nito. That's exactly why I'm here. Gusto ko na abogadong may tapang at may puso. At sa tingin ko ikaw yon. Tahimik na napatingin si Ariana sa kanya. Ilang segundo sila nagkatitigan, parehong walang salita. Pero parehong nakaramdam ng kakaibang spark. Well then, Mr. Villanueva, Leandro. Handa ka na ba sa gera? Basta ikaw ang kakampi ko, Ariana. Handa ako. At sa simpleng salita, nagsimula ang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Sandaling binalot ng katahimikan ang loob ng opisina ni Ariana. Tanging tiktak ng wall clock ang maririnig. Si Ariana, pilit na binabalik ang atensyon sa mga papeles sa harap niya. So kung partner mo ang gusto mong kasuhan, ibig sabihin matagal mo na siyang kilala. Yes, college friend ko siya. He knows how I move at kung paano ako magdesisyon, kaya nga masaklap. Akala ko brotherhood ang tingin namin sa isa't isa. Masakit nga kapag tinrader ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. But I will be honest to you, once I take this case, hindi na pwedeng half-hearted. It will get ugly. It's totally fine with me. What I need is someone na hindi tatalikod kapag dumating ang pinakamahirap na parte ng kaso ko. And to be honest, when I look at you, Ariana, I see someone who knows exactly what betrayal feels like. Nabigla si Ariana kaya siya napalunok. Hindi siya nakapagsalita agad. Parang tinamaan siya sa sinabi ni Leandro nang hindi inaasahan. Lumunok si Ariana at nagkunwaring hindi naapektuhan sa tinura ng binatang biyudo. Leandro, you don't know me well enough to say that. Maybe. Pero ramdam ko. I read people for a living. And right now, all I see is strength na hinubog ng sakit. Tahimik na yumuko si Ariana. Pinisil ang ballpen na hawak niya para maitago ang bahagyang panginginig ng kamay. Tumingala si Ariana at muli niyang tinignan ang mga mata ni Leandro. Bago muling magsalita. Why do I have this gut feeling that your words was too personal? You are my client. You're supposed to talk to me nicely. Yun ba ang tingin mo? Well then I'm sorry. It's okay. Just mind your words na lang next time. Okay. Back in the business, thank you for accepting my case. Ikaw lang kasi ang nakikita ko na makakatulong sa akin. Naniniwala kasi ako na kaya mo ipanalo ang kaso ko. And also, don't be surprised if along the way mas lalo ako magtiwala sa'yo. Hindi lang bilang abogado. You know what? Kanina mo pa ako binobola, Mr. Villanueva. Malapit ko na isipin na ginagawa mo lang yan para hindi kita singilin ng malaki. Ngumisi si Leandro at nakatingin si Ariana dito ng sandaling yon. Kaya napagtanto niyang nawawala pala ang mata ni Leandro kapag tumatawa. Kaya ko magbayad kahit triple pa. Anito at muling tumawa. But to be honest, di naman ako nambobola. Totoo naman yan. Yun ang bali-balita. Nag-base na ako sa feedback ng mga tao. Dahil sa tinura ng kanyang kliyente, napangiti na rin si Ariana. Kahit papilit niyang pinipigilan yon.
Noong mga sandaling yon, aminado siyang iba ang pakiramdam niya na para bang sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may kakaibang gaan na dumapos sa kanyang dibdib. Oo na, sige na, I'll take your case. But brace yourself, Leandro. I won't be just your lawyer. I'll be your worst critic too. Thank you. Don't thank me yet. Putol ni Ariana sabay abot ng folder. Kunin mo muna lahat ng documents na kailangan ko. Pag-aaralan ko muna bago tayo mag-strategize. Tumango si Leandro, pero hindi agad ito tumayo na para bang iniisip ko may sasabihin pa. Ariana. Panimula niya kaya napatingin ulit si Ariana sa kanya. I know this is strictly professional, pero can I invite you for dinner? Not now. Maybe just another day. Just to discuss the case further. In a more relaxed setting. Bahagyang napatigil si Ariana. Pinaglalaroan nito ang ballpen sa kanyang kamay. Dinner? Leandro, I don't usually mix work with casual meetings. Ngumiti si Leandro pero hindi nawawala ang kumpiyansa nitong mapapayag si Ariana. I understand, but think about it. Sometimes mas madali ang usapan kapag hindi confined sa apat-apadan na opisina. Isa pa, it's a cool place. Mas makakapag-isip ka na maayos. Napabuntong hininga si Ariana at tinitigan siya. You're persistent. Only when it matters. Tugon nito at seryoso ang tono, pero may kasamang banayad na lambing sa mga mata. Fine, but make sure it's strictly about the case. Of course. Tumayo na si Leandro, bit-bit ang nasabing folder. I'll have my secretary coordinate with yours at thank you again, Ariana. Naiwan si Ariana sa opisina at kahit ayaw niyang aminin, may kakaibang init ang nadarama niya sa simpleng imbitasyon na yon. Makalipas ang ilang araw, dumating si Ariana sa isang upscale restaurant. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng staff at dinala sa isang private table. Nandoon na si Leandro, naka-dark suit, mas relax ang anyo, kesa nung nasa opisina siya. Tumayo ito agad para salubungin siya. Attorney De La Vega. Mr. Villanueva. Ani Ariana sabay abot ng kamay niya. Leandro na lang, remember? Napangiti rin si Ariana kahit ayaw niya ipahalata. Fine, Leandro. Umupo silang dalawa at agad nilang tinawag ang waiter para abutan sila nito ng menu. Order ka ng kahit ano, may treat. Di mo na kailangan magpaalala. Sa tingin mo ba tatanggi ako at mag-insist? Ikaw nag-invite. Of course, ikaw magbabayad. Tugon ni Ariana sabay ngiti ng mariin. Natawa naman si Leandro sa tinura ni Ariana. Fair enough. Pero seryoso, I want you to feel comfortable tonight. Hindi lang ito tungkol sa case, Ariana. Gusto ko rin na mas makilala ang taong nais kong pagkatiwalaan regarding sa case ko. Napaisip lang ako, Leandro. Usually kasi, most of my clients prefer na sa opisina ko nalang pag-usapan ang mga concerns nila. Why did you choose to meet me in this kind of place? Parang expensive naman ang place na to. Actually, this was my favorite restaurant. Comfortable ako kapag nandito ako. That's why I bring you here. Nice. So, gusto mo maging komportable ako sa mundo mo para mas maintindihan kita, is that it? Okay, I get it. Tapos nang mamili ng order si Ariana kaya binanggit niya na sa waiter ang kanya. Si Leandro naman sa ulado na ng nasabing serbidor ang kanyang order dahil suki na siya doon. Tahimik na naghintay ng order ang dalawa. Kaya naisip ni Ariana gamitin ang sandaling yon para tanungin si Leandro kung ano-anong konektado sa kaso nito. So tell me, paano nagsimula ang partnership mo with this friend na ngayon ay kinakalaban mo na? Napabuntong hininga si Leandro. College pa lang kami, we used to dream about building something big together. He was like a brother to me. Nang naitatag namin ang first hotel ko, akala ko hanggang dulo ang partnership namin. Pero habang tumatagal, nagbago siya. Naging obsessed siya sa power, sa control. Ang masakit, ginagamit niya pa ang mga bagay na ako mismo nagturo sa kanya para agawin ang pinaghirapan ko. Betrayal is always hardest when it comes from family or someone you treated as one. Yes. Tumitig si Leandro diretso sa mga mata niya.
And I think you know exactly how that feels. Hmm, kinausap mo na ba siya regarding sa problems niyo? Baka naman madadaan pa sa pakiusap dahil mahaba ang due process sa pagpa-file ng kaso. Maraming beses na ako nakiusap sa kanya. Di naman siya nakikinig. So wala na akong choice. Ayaw niya sa pakiusapan. Didadaanin ko siya sa santong paspasan. We will work on it at ilalaban natin yan. Ipapanalo natin ang kaso mo. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang dalawa, hindi nila namalayan na isa-isa nang inilalapag sa kanilang lamesa ang masasarap na pagkain na bestseller din ng nasabing restaurant. Malaki ang ngiti ni Ariana habang pinapanood niya ang waiter. Nakatitig naman sa kanya si Leandro at abot tenga ang ngiti nito. That's it. Paanyaya ni Leandro na tinanguan naman ni Ariana. Masayang pinagsaluhan ng dalawa ang masarap na pagkain na nasa hapag. Habang kumakain, pirmi silang nagkukwentuhan ng kung ano-anong bagay, kaya naman mabilis silang naging komportable sa isa't isa. So may anak ka na pala. Curious tuloy ako kung sinong kamukha niya. O ikaw ba, o yung yumao mong asawa. Nakangiting tura ni Ariana habang naghahati ng steak sa plato niya. Ang sabi ng iba, kamukha raw siya ng mami niya. Pero syempre hindi ako papayag. Ako ang tatay, ako dapat ang kamukha. Talaga lang ah. Mapang-asar na sambit ni Ariana. Next time, ipapakilala ko siya sa'yo. Ikaw nang humusga kung kamukha ko ba o hindi. Sige ba? Basta wag office hours ha. Weekend para makabanding ko yung anak mo. Di mo kasi naitatanong mahilig ako sa bata. And also, hindi kasi ako nabiyayaan ng kapatid. Hindi din ako biniyayaan ng anak. Huwag ka malungkot. There must be a good reason kaya hindi ka niya binigyan ng pagkakataon na maging ina. Tignan mo, hindi ba't niloko ka ng partner mo? Isa na yung signs kaya hindi ka nag-aanak sa kanya kasi ayaw ng tadhana na magkaroon ka ng remembrance sa taong sakit ng ulo ang binigay sa'yo. Alam mo, tama ka. Aminin ko sa'yo, nung kinasal ako, pangarap ko ang magkaroon ng anak, pero alam mo yon, kahit anong pilit ko, hindi ko talaga makita si Jethro bilang ama na magiging anak ko. Bilang babae, instinct na namin yan eh. Baka kasi, dahil hindi mo naman siya mahal talaga nung nagpakasal kayo. Kasi diba sabi mo, fixed marriage lang ang nangyari? Swerte pa nga niya nakapag-asawa siya. At ikaw yung napangasawa niya. Inalagaan mo siya. Kahit hindi mo siya mahal. Kapal na mukha na ex mo na yun ha. Nagloko pa talaga siya. Hayaan mo na nga. Baka kasalanan ko din naman kaya nangyari yun. Umiling si Leandro at bahagya siyang tumayo at pinitik ang noo ni Ariana. Aray, ba't mo naman ginawa yun? Ang sakit nun ah. Ginawa ko yun para matauhan ka. Ano? Naalog na ba ang ulo mo? Naisip mo na bang mali na tinotolerate mo yung paniloko sa'yo? Kahit sa ang anggulo mo tingnan, maling-mali talaga. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Naturingan kang lawyer. Di sana kinasuhan mo yung lalaking yun. Magiging mahabang proseso pa yon. Okay na ako na pinalaya ko siya at pinawalang bisa ang kasal namin. Mas gusto ko rin na tahimik ang buhay ko, tsaka okay naman ako. Umuusad naman ako, hindi ba? Oo, kaya ituloy mo lang yan. Tsaka magiging maganda ehemplo ko sa iba. Makikita mo one of these days. Kung ano ka ngayon, mas magiging better ka pa in the near future. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Thank you for cheering me up, Leandro. Anyway, kumain na tayo. Ubusin na natin to, sayang kung hindi mauubos. Pagkatapos ng dinner, bago ihatid pa uwi ni Leandro si Ariana, dinala pa niya ito sa hotel na inilapit niya dito. Doon nakausap niya ang mga staff. At maging sila inilabas din ang kani-kanilang hinaing laban sa taong nirereklamo ng kanilang boss. Matapos ang mahigit 1 oras, ligtas na inihatid ni Leandro si Ariana sa kanila. Bago ito umalis, nagbilin pa ito na bibisitahin siyang muli sa mga susunod na araw. Bago tuluyang umalis, bumusina ng sunod-sunod si Leandro. Bahagyang natulala si Ariana. Ang businang yun. Pamilyar yun sa akin. Ani Ariana habang pinapanood ang kotse ni Leandro na unti-unting nawawala sa paningin niya. Oh, I remember. Yun yung kotseng bumusina sa tapat ng bahay namin ni Jethro nung araw na mahuli ko siya. Hindi kaya si Leandro ang unknown caller? But that's impossible. Huminga ng malalim si Ariana bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay nila. Ang tanong na gumugulo sa kanyang isip, pinagkibit-balikat na lamang niya.
Itinatak niya sa isip na imposibleng si Leandro ang lalaking nagme-message sa kanya noon. Lumipas ang mga araw, nagtuloy-tuloy pa ang pagkikita ng dalawa. Lalong napadalas ang pagbisita ni Leandro sa opisina ni Ariana. Walang araw na hindi ito pumupunta na walang dalang bulaklak at pasalubong na kung ano-ano. Makalipas ang 3 buwan, sunod-sunod na katok sa pintuan ang bumasig sa katahimikan ng loob ng opisina ni Ariana. Ma'am, si Mr. Villanueva po nandito na. Saglit na huminto si Ariana sa pagsusulat. Inayos ang folder sa kanyang mesa, tsaka marahang tumango. Papasukin mo na siya. Ilang sandali pa bumukas ang pinto, at tulad ng dati, matikas at elegante pa rin ang dating ni Leandro. Pero ngayon, mas relax ang aura nito. Parang sanay na pumapasok sa opisina ni Ariana na tila naging parte na ng routine niya. Good afternoon, Ariana. Good afternoon, Leandro. Maupo ka. Pagkaupo ni Leandro, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ariana. Binuksan nito ang folder na nakahanda na at inilapit sa harapan niya. May balita na ako tungkol sa kaso mo. Bahagyang nagangat ng kilay si Leandro. Halatang kinakabahan pero sabik pa rin siya sa sasabihin ng kanyang abogada. 3 linggo mula ngayon maglalabas na ng ruling ang korte at base sa mga ebidensyang naisumiti natin, I can confidently say na nasa atin ang panalo. Napangiti si Leandro. Halatang gumaan ang loob. So, you're telling me the hotel stays mine? Yes. Piniramahan mo ng tama ang kontrata at yung technicalities na ginagamit ng partner mo, lahat yon na-debunk natin. Honestly, mahihirapan siyang bumangon pagkatapos nito. Humagalpak ng tawa si Leandro. Hindi na nito maitago ang ginhawang naramdaman sa dibdib. Finally, ilang buwan ako hindi mapakali. Pero sa bawat meeting natin nagiging kampante ako. I knew you could do it. Hindi napigilan ni Ariana ang bahagyang pagngiti. Kahit gusto niyang panatilihing professional ang usapan. Well, that's my job. Pero salamat sa tiwala mo, Leandro. Nagtagpo ang kanilang paningin at saglit na natahimik ang paligid. You know what, Ariana? Ilang buwan pa lang tayo magkasama sa laban na to. At sa bawat akbang, mas lalo ako naniniwala na hindi lang sa kaso ako panalo. I want to kasi nakilala kita. Sandaling natigilan si Ariana. Pinilit ibalik ang tingin sa papeles sa kanyang harapan. Leandro, be careful with your words. You might cross a line. Tumikhim si Leandro. Tumayo siya at makalipas lamang ang ilang sandali. Pumasok ang sekretarya ni Ariana. May dala itong buke at inabot ito kay Leandro. For you. Ani Leandro, habang malaki ang ngiti sa labi. Halos mapuno na ng bulaklak to opisina ko. Well, since malapit naman natin i-close ang case mo, di mo na ako kailangan bigyan ng bulaklak. Actually, nagpunta ako dito hindi para makibalita sa case ko. Nagpunta ako dito kasi gusto kong formal na magpaalam sa'yo. Magpaalam? Anong ipagpapaalam mo? I want to court you, Ariana. Whether you like it or not. I won't accept any rejections. Kapag tumanggi ka, kukulitin lang kita. Gaya ng paungulit ko sa'yo noon. Tatanggapin mo ang kaso ko. So if I were you, pumayag ka na lang. Pinigla mo ako, Leandro. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano yung sasagot ko sa'yo. You don't have to answer. Ako naman hindi mangangako. Papatunayan ko sa'yo na worthy ako sa pagmamahal ng isang Ariana de la Vega. Ngumiti si Ariana pero mabilis ding naglaho. Muli kasing sumagi sa isip niya ang nangyari noon. I know that face. Inaalala mo na naman si Jetro, no? Hindi siya, kundi yung ginawa niya. Alam ko natatakot ka lang na maloko, kaya ka ganyan. Ayoko kasing mangako dahil baka sabihin mo, promises are meant to be broken. Basta gagawin ko na lang lahat, basta maging worthy lang ako sa pagmamahal mo. Hindi na sumagot pa si Ariana. Ngumiti na lamang siya habang pinagmamasa ng kamay ni Leandro na marahang hinahaplos ang kamay niya. Makalipas ang 3 linggo, case dismissed in favor of the defendant. Parang musika sa pandinig ni Leandro ang naging desisyon ng korte. Napatayo siya mula sa kinauupuan. Hindi pa rin siya makapaniwala na matapos ang ilang buwan ng pagod at kaba, tuluyan na siyang nagtagumpay.
Napatingin siya kay Ariana na ngayon. Kinukuha na ng kopya ng ruling ang clerk of court. Paglabas nila ng courtroom, agad na lumapit si Leandro. Ariana, we won. I told you. We just needed to trust the process. You don't understand. This isn't just about the hotel. You saved me. It's my job to save you. It's my job to win your case. Kaya nga ako nagpapasalamat. Anyway, I want to celebrate tonight with you. Dinner? No excuses this time. Hindi na nga hinayaan pa ni Leandro na sumagot si Ariana. Ayaw niya rin kasi itong tumanggi. Kinagabihan, dinala ni Leandro si Ariana sa isang private dining area ng kanyang hotel. Mismo si Leandro pa ang nag-isip ng design sa napili niyang lugar. Elegante ang setup, mahahabang kurtina, ilaw na dimmed, violin music sa background, at mesa para sa dalawa na puno ng candlesticks at pulang rosas. Nang dumating si Ariana, simple lang ang suot ito pero litaw ang ganda niya. Halos di makapaniwala si Leandro nang makita ito. Tumayo siya agad para salubungin ang magandang abogada. Wow, you're stunning. Panimula ni Leandro na makalapit sila ni Ariana sa isa't isa. Leandro, akala ko celebration dinner lang. Hindi mo naman ako in-inform na date pala to. Di sana mas maganda yung sinuot ko. Maayos naman ang damit mo, Atty. De la Vega. Ang ganda mo nga ngayon eh. Alam mo ba kung tatanungin mo kung sino yung pinakamagandang babae ngayon dito, ikaw ang isasagot ko. Siyempre sasabihin mo yan. Ako lang kaya ang babae dito ngayon. Tayong dalawa lang nandito, no? May ibang tao pa kaya nandito. Nandun nga lang sa labas. Palusot pa ni Leandro. Matapos niya magsalita, inilahad niya ang kanyang palad kay Ariana. Saka sila sabay na naglakad palapit sa kanilang mesa. Umupo na ang dalawa at saka sinimulang kainin ang pagkaing specialty sa hotel ni Leandro, na siya mismo ang nagpahanda. Habang kumakain, masaya nilang pinag-usapan ang kaso. Mula sa kung paano nila nalusutan ang bawat technicality, at ang mga plano ni Leandro para sa kanyang negosyo ngayon, na secured na ang hotel. Pero kalaunan, unti-unting napunta sa mas personal na usapan. So what's next for you, Ariana? Next? Bumalik sa opisina. Tuloy lang sa pagtulong sa mga kliyente. Ganun lang. Ganun lang? You deserve more than just work after everything you've been through. Don't you think you owe it to yourself to live a little? Sinasabi mo ba na kailangan ko ng break? No? Yes, and you have someone na sasamahan ka. Napayuko si Ariana dahil sa tinura ni Leandro. Leandro, I told you before, I'm not ready to commit. I'm not asking you to be ready now. I'm asking you to give me a chance to make you ready again. Papatunayan ko sa'yo na worthy ako sa pagmamahal mo. Natigilan si Ariana. Ramdam niya ang sincerity sa boses ng lalaki, pati sa mga mata nito. At kahit pilit niyang panatilihin ng distansya, may kung anong init na unti-unting bumabasag sa pader na itinayo niya. Leandro, shh, you don't need to answer tonight. Basta tandaan mo, sa laban ko sa negosyo nanalo ako dahil sa'yo. Sa laban ko sa puso mo. Siyempre hindi ako papayag na matalo ako. Hanggang sa huli. Patutunayan ko sa'yo deserve ko rin na manalo dyan sa puso mo. Sa hinaba-haba na pag-uusap nila, noong sandaling yon, nakita ni Leandro ang matamis ng ngiti ni Ariana. Lalo tuloy tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili, na makukuha niya rin ang matamis na oo nito. Makalipas ang ilang araw, maagang dumating si Ariana sa opisina. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang napansin ang bouquet ng mga white tulips na nasa mesa. Mas simple kumpara sa mga rosas na dati dala ni Leandro. Nang damputin niya yon, may maliit na card na nakasaksak. Tulips mean new beginnings. Sana payagan mo ako maging parte ng panibagong simula mo. Pagbasa niya sa sulat. Napairap siya sa sarili pero hindi maitago ang ngiti sa labi. This man. Talagang pinaninindigan niya ang panliligaw niya sa akin, ha? Hindi pa siya nakakaupo nang bumukas ang pinto at sumilip ang ulo ng kanyang sekretarya. Ma'am, si Mr. Villanueva po nasa labas na. Bumuntong hininga si Ariana pero alam niyang hindi na siya dapat pang magulat. Papasukin mo na. Pagpasok ni Leandro, agad napansin ni Ariana ang itsura nito. Mas casual ang suot ito ngayon. Nakasuot ito ng open polo shirt at slacks.
Pagpasok nito may dala itong maliit na paper bag. Good morning. Bati ni Leandro habang malaki ang ngiti. Leandro, ano na naman yan? Breakfast? Alam ko di ka pa kumakain. Coffee and pandesal with quesong puti. Favorite mo to, right? How did you? Let's just say I asked around. Part of Operation Courtship. Napatingin si Ariana kay Leandro at hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiirita dito. Alam mo bang hindi lahat ng babae na-appreciate ng ganito? Grabe ka na, stalker ka talaga eh. Di naman ako stalker. I'm just a man who knows what he wants. At alam ko na gusto kita. Ikaw ang gusto ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Patutunayan ko sa'yo kung gaano kita gusto. Lumipas pa ang mga araw at mga linggo. Hindi tumigil si Leandro sa kanyang Operation Panliligaw. Kapag may court hearing si Ariana, lagi siyang may nakahandang bottled water at energy bar para dito. Kapag overtime sa opisina, nagpapadala siya ng dinner. Tuwing matatapos ang araw, hindi nakakalimot si Leandro na mag-iwan ng mensahe at may nakalagay na good job today and rest well. Dahil sa effort ni Leandro na masungkit ang puso ni Ariana, lahat ng effort na alam niya ginawa niya na. Di naman siya nabigo. Nagbunga naman ang pagiging porsigido niya. Kahit papano, unti-unti, kahit di pa niya aminin, naramdaman na ni Ariana na bumabagsak na ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Isang gabi, habang papalabas si Ariana mula sa opisina, nadatnan niya nakasandal si Leandro sa kanyang kotse. May hawak na susi na nilalaro nito sa kanyang kamay. Leandro, what are you doing here? Driver mo ako tonight. Sagot nito na parang napaka-natural lang. Ayoko kasi na umuwi kang pagod. At nag-iisa, so hop in. Leandro. Hiniling niya ang ulo, pero hindi niya maiwasang kiligin. Relax, hindi kita dadalhin sa kung saan. Atid sundo lang. Operation Paliligaw, remember? Sige na nga, hindi na ako tatanggi. Napagod din ako sa dami kong ginawa ngayong araw. Kaya, mas prefer kong ipag-drive mo ako para may time naman ako makapagpahinga kahit nasa biyahe. Mukha kang ang pagod, kaya halika na, sakay ka na. Tumangulang siya habang nakangiti si Leandro. Agad niyang pinagbuksan ng pintuan si Ariana at inalalayan nitong makapasok ng kotse. Habang nasa biyahe, si Leandro naman ay panaka-naka ang sulyap sa abogadang nililigawan. Mag-take ka kaya muna ng bakasyon. Mag-leave ka na muna kahit isang linggo lang. You have another attorney naman sa law firm mo. Ibilin mo na muna sa kanila yung ibang kliyente mo. Hindi ko yata kayang gawin yung sinasabi mo. Tsaka isa lang naman ang kliyente ko. Mabigat lang yung kaso niya. Kaya siguro drain na drain ako. Bakit? Ano ba ang new case mo? Parricide. Malumanay ang boses na sambit ni Ariana. Pinatay ng babae yung asawa niya. Nahuli niya nakatalik ang best friend niya sa kama nila. That's a serious case. Kaya naman pala parang ubos na yung lakas mo. Ani Leandro, di bale weekend na bukas. Mamasyal na lang tayo kasama yung anak ko para kahit paano ma-refresh ang utak mo. Matapos sabihin ni Leandro yon, tinapunan siya ng tingin ni Ariana. Tumitig siya sa kanyang manliligaw at bahagya siyang napangiti. Anong nakakatawa sa sinabi ko? May sinabi ba ako nakakatawa? Hindi. Masaya lang ako. Ngayon ko lang kasi naranasan na may mag-effort sa akin. Maganda ka, matalino. Imposible ang sinasabi mo. Isa nga ako sa humahanga sa'yo noon. Humahanga noon? What do you mean? Ngumiti si Leandro. Tumikim siya at umayos ng upo bago sumagot. Ang totoo niyan, mahigit 1 taon matapos mamatay ang asawa ko. Na-meet ko si Jethro sa isang conference meeting. Palagi siyang may kasamang iba't ibang babae. Bilang isang lalaki, na-curious ako. Bakit siya ganun? Pinaimbestigahan ko siya at doon ko napag-alaman na may asawa pala siya. Ariana, hindi kaya ng konsensya ko. Na makipagnegosyo sa katulad niya kaya gumawa ako ng paraan para ipaalam sa iyo ang totoo. Hindi kita maintindihan. Do you still remember the unknown number that keeps on messaging you? It was me. Ibig sabihin? Naging ultimate stalker ako ni Jethro para ipaalam sa'yo lahat ng kalokohan niya. Kung alam mo lang, kung gaano ko kagusto na bugbugin siya para lang iparealize sa kanya kung sino yung sinasayang niya.
But that's a waste of strength. Gumawa ako ng paraan. Buti na lang. Hinayaan mo ako makalapit sa'yo. Hala akong masabi. Kinonvince mo ako hiwalayan ang asawa ko para ligawan mo ako. Grabing strategy naman yan. Natatawa ang sabi ni Ariana. Effective naman, di ba? Kasi kasama na kita ngayon. Ewan ko sa'yo. Napapailing na lamang si Ariana. Hindi siya makapaniwala na mas sidhi pala talaga ang pagtingin sa kanya na manliligaw niya. Kinabukasan, sigurado ka ba dito, Leandro? Tanong ni Ariana habang nakatayo sa harap ng merry-go-round. Hawak ang maliit na bag at nakatingin kay Leandro. Yes, ito yung wish niya right buddy? Sagot ni Leandro habang hawak-hawak ang kamay ng 7 taong gulang na anak na si Lucas. Yes, Daddy. Tita Ariana, sama ka po sa ride. Nagulat si Ariana sa tawag nito sa kanya. Tita? You call me Tita Ariana? He came up with that on his own. Napailing si Ariana pero hindi niya maiwasang mapangiti. Habang pabalik-balik sa isip niya ang sinabi ng batang paslit. Fine, Lucas. Sasama na ako. Dahil excited na si Lucas na makasakay sa rides, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Pumila na sila at sumakay doon. Habang umiikot ang merry-go-round, hindi mawala ang ngiti sa pisngi ni Lucas habang nakasakay doon. Daddy, picturean mo kami Tita Ariana ah. Agad namang sumunod si Leandro. Tuwang-tuwa siyang paulit-ulit na kinukunan ng litrato ang dalawa. Nang matapos ang pag-ikot, bumaba na din sila. At makalipas ang ilang sandali, for you. Ani Leandro habang inaabot kay Ariana ang malaking cotton candy na hugis puso. Hindi ako mahilig sa sweets. Try mo lang. Kapag di mo nagustuhan, bigay mo sa akin. Dahil sa kakulitan at pagiging mapilit ni Leandro, kinuha na rin ni Ariana ang naturang cotton candy. Pagtikim niya, napangiti siya sa lasa nito. Di ba masarap? Kahit di ka mahilig sa matamis, mapapakain ka kapag ganyan ang kakainin mo. Thank you. Dami ko na utang sa iyo ah. Ngumisi lamang si Leandro at hinaplos ang ulo ni Ariana. Habang bitbit ang kanika nilang cotton candy, enjoy na naglibot ang tatlo sa amusement park. Walang pagsidla ng saya nararamdaman ni Lucas nung gabing iyon. Tuwang-tuwa ito, halos lahat ng rides ay sinakyan nila. Makalipas ang ilang oras, nakaupo sa isang bench ang tatlo. Nakasandal si Lucas sa balikat ng ama at mahimbing na natutulog. Nakatulog na ito sa sobrang pagod. Ariana, thank you ah. Thank you kasi hindi ka tumanggi sa mga trip namin gawin ni Lucas. Kahit stress na stress ka na hindi ka pa rin tumatanggi sa mga hiling ng batang makulit na to. Ako rin, Leandro. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo. Ngayon ko lang naranasan na maging masaya ng ganito. Salamat kasi pinaramdam mo sa akin kung gaano kasaya magkaroon ng pamilya. Bigla ko tuloy ginusto na maging ina nitong si Lucas. Dahil sa narinig, napangiti ng abot tenga si Leandro. Pwede naman tayo mag-iisang buong pamilya. Pero mangyayari lang yon kapag hinayaan mo ako maging parte ng buhay mo. Tungkol dyan, ang totoo niyan pinag-iisipan ko na kung ano sasabihin ko kapag tinanong mo ulit ako kung pwede mo ako maging girlfriend. Kita ko lahat ng efforts mo. Sa ilang buwang nakasama kita, naramdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Palagi mo pa akong inuuna kesa sa sarili mo. Kaya bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, pumapayag na akong maging girlfriend mo. At kung nais mo akong pakasalan agad, hindi ako tatanggi. I will marry you. Talaga, Ariana? Pakakasalan mo ako? Papayag ka maging bride ko? Oo naman. Basta wag mo ako lolokohin ha. Wag na wag mong gagawin sa akin yung ginawa ni Jethro. Iiwan talaga kita gaya ng ginawa ko sa kanya. Isusumpa pa kita. Hindi naman ako gago para gawin yon. Ba't ko sasayangin ang babaeng pinaghirapan ko makuha? Sa tuwa ni Leandro, mahigpit niyang niyakap si Ariana. Naging dahilan yun ng pagising ni Lucas. Daddy, Tita Ariana, ano pong nangyayari? Ba't po ang likot niyo? Lucas anak, magkakaroon ka na ng bagong mommy. Sinagot na ako ng Tita Ariana mo. Kaya ngayon, pwede mo na siyang tawaging mommy kasi. Huminto sa pagsasalita si Leandro. Inayos ang upo ng anak na papikit-pikit pa. Sinandal niya ang ulo nito sa balikat ni Ariana at ilang sandali pa inilabas niya na ang sing-sing na palagi niyang bitbit.
Hinintay ko lang talaga na sagutin mo ako para makapag-propose ako sa'yo. Attorney Ariana de la Vega, will you marry me? Nakaluhod na naghihintay si Leandro habang tahimik na nakatingin kay Ariana. Sa tagal nitong sumagot, inakala pa ng bilyonaryo na rejection ang matatanggap niya. Kaya naman, nang umuo ito napatalon si Leandro sa tuwa. Hindi ko babaliin ang sinabi ko sa'yo. Araw-araw kong patutunayan sa'yo na worth it. Ang isang katulad ko sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, Ariana. Mahal na mahal ko kayo ni Lucas. Naging mabilis ang pangyayari sa pagitan ng dalawa. Matapos kasing ma-engage, nagplano na sila ng kasal. At makalipas ng 3 buwan, Daddy, andyan na si Mami Ariana, ang ganda niya. Talaga, anak? Opo, kasing ganda po niya si Mami sa mga pictures. Ikaw talaga? Naputo lang sasabihin ni Leandro nang lapitan sila ng wedding coordinator. Malaki ang ngiti nito na kinausap siya. Good morning po, Sir Leandro. Nandiyan na po ang bride, be ready na po. Magsisimula na ang kasal after 5 minutes. At nagsimula ang kasal. Habang pinapanood ni Leandro na naglalakad si Ariana sa aisle, walang tigil siya nagpasalamat dahil dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. At nang marating ang harap ng altar, hinawakan niya ang kamay ni Leandro. Napangiti ang lalaki at bumulong ng mga salitang nagpatibok sa puso ni Ariana. At nagpalitan sila ng I do at ng pangako sa isa't isa. Nabulabog ng palakpakan ng sagradong simbahan pagkatapos ng Kiss the Bride moment, kung saan kasalukuyang magkalapat ang labi ni Ariana at Leandro. At pagkatapos ng kasal, ipinagpatuloy nila ang selebrasyon sa reception. Walang pagsidla ng saya ang mag-asawa, lalo na ang batang si Lucas, na sa wakas, meron ng buong pamilya. Samantala, habang si Ariana tinatamasa ang tunay na saya at swerte sa buhay, kabaliktaran naman ang nangyari sa dating asawa niya. Bukod kasi sa iniwan nito ng babaeng kinalolokohan nito nung mag-asawa pa sila ni Ariana, unti-unti ding nalubog ang negosyo nito. Ginusto pa nito makipag-ayos at humingi ng tawad kay Ariana pero hindi na nito nakamit ang pagpapatawad ng dating asawa. Sa huli, napagtanto ni Jethro na kung gaano kabigat ang kasalanan na ginawa mo, ganun din kabigat ang karma na dadating sa buhay mo. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!